Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito na lumabas kamakailan lamang. At ito po ang posibilidad ng launching ng RLUSD stablecoin ni Ripple sa Cardano blockchain. Kaya ang balitang ito ay galing mismo kay Ginoong Charles Hoskinson. Siya mismo ang founder ng Cardano. Kaya ano nga ba ang kahulugan nito? At paano po ito makakaapekto kay Ripple at saka Cardano at maging sa buong crypto space. Kaya ayan, bago po natin alamin yan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Ginoong Charles Hoskinson. Siya po ang Cardano founder. Ngayon ay sino nga ba si Ginoong Charles Hoskinson at ano po ang kanyang kaugnayan kay Ripple? Yan, si Ginoong Charles Hoskinson ay gaya ng aking sinabi kanina ay ang founder ng Cardano at isa po siya sa mga kilalang personalidad dito sa mundo ng crypto. Kamakailan ay ibinahagi po niya ang kanyang positibong karanasan sa pakikipag-ugnayan sa Ripple team sa isa pong AMA session. Ayan, AMA, ibig sabihin ay Ask Me Anything. Nabanggit niya na siya ay nakipagkita sa mga top executives ni Ripple. Kabilang na si Ginoong Brad Garlinghouse. Siya po ang CEO at saka si Ginoong David Schwartz kung saan ay siya naman ang CTO. Ayon po kay Ginoong Hoskinson, ang RLUSD team ng Ripple ay nagsisikap na maayos ang kanilang operasyon matapos ang intensive launch phase ng RLUSD. Sa kasalukuyan, ang RLUSD ay aktibo sa Ethereum at saka XRP Ledger. Ngunit plano po itong i-expand sa iba pang mga blockchain networks. Ngayon ay ano po ang RLUSD at ano ang kahulugan ng launching nito kay Cardano? Ang RLUSD ay isa po itong stablecoin na inilaunch ng Ripple na may layuning magbigay ng mas mabilis, mas mura at mas stable na financial transactions. Stablecoins, yan, ito po ay stablecoins gaya po ng RLUSD ay ito po ay mga cryptocurrency na may stable na halaga kung saan ay nakapeg or nakadikit po ito sa halaga ng mga fiat currencies tulad po ng US dollar. Ngayon ay binuksan po ni Ginoong Hoskinson ang posibilidad na maisama ang RLUSD sa Cardano blockchain. Ayon sa kanya, yan, ang kanyang sinabi ay there is no reason for us not to work together. Ayan, yan po yung kanyang aktual na sinabi dito. Ayan, there is no reason for us not to work together. Kung mangyayari po ito, ang RLUSD ay maaring magamit ng mga user sa ecosystem ni Cardano kung saan ay posibleng magpataas ng demand para sa parehong Ripple at saka Cardano. Ngayon ay ano naman po ang Midnight ecosystem at paano po ito nauugnay kay Ripple? Yan, ang Midnight ecosystem ay isa po itong privacy-focused sidechain ni Cardano. Sa madaling salita ay ito po ay isang bahagi ng blockchain network na nagbibigay ng mas mataas na seguridad at privacy para sa mga users. Ayon po kay Ginoong Hoskinson, nais niyang maisama ang Ripple sa Midnight ecosystem. Dagdag pa niya, ang technology ni Cardano, particular po ang Marlowe Smart Contract Language, ay maaring maging malaking tulong kay Ripple. Gayunpaman ay binigyang diin niya na ang ganitong klaseng partnership ay nangangailangan po ng oras para ma-develop at maisakatuparan. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito? Maaring maging epekto ng partnership na ito. Ayan, kung matutuloy po ang partnership sa pagitan ni Ripple at saka Cardano, maraming benepisyo po ang maaring makamit ng dalawang blockchain ecosystem. Yan, una ay magkakaroon po ng mas malawak na adoption ang RLUSD stablecoin. Ang pagdadala ng RLUSD sa Cardano ay maaring magbukas po ito ng bagong market para sa stablecoin ni Ripple. Posibleng tumaas po ang paggamit nito sa decentralized finance or DeFi applications
na tumatakbo sa Cardano. Pangalawa ay ang pagtaas po ng value ni XRP at saka si ADA. Ang pakikipagtulungan ng dalawang giant crypto projects ay maaring magbigay po ng positibong epekto sa presyo ni XRP at saka ADA. Kapag tumaas po ang demand para sa kanilang mga products, maaari po tayo makakita ng bullish trend sa dalawang token na ito. Pangatlo ay ang mas mahusay na technology. Ang integration po ni Ripple sa Midnight ecosystem ay maaring magbigay ng mas mataas na seguridad at privacy sa mga users. Bukod dito, ang technology po na Marlow ni Cardano ay maaring mapakinabangan ni Ripple sa kanilang mga operasyon. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at saka investor. Yan. Para sa atin ay masasabi ko pong merong dalawang mahalagang aspeto na maaring makaapekto para sa atin. Una ay ang oportunidad sa ating investments. Kung matutuloy po ang partnership na ito, posibleng makita natin ang pagtaas ng presyo ni XRP at saka ADA sa market. Kaya kung tayo po ay long-term investor, maaring magandang ideya na pag-aralan po natin ang posibilidad ng pag-hold ng mga token na ito habang mababa pa ang presyo. Yan. Pangalawa ay ang pagpapalawak po ng DeFi opportunities. Ang DeFi applications dito kay Cardano ay maaring maging mas accessible para sa mga Pinoy. Dahil dito, maaring makaranas ng mas mababang fees at mas mabilis na transactions gamit ang RLUSD stablecoin. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang partnership sa pagitan po ni Ripple at Cardano ay isang promising development, hindi lamang para sa dalawang blockchain networks, kundi pati na rin sa buong crypto community. Kung ito po ay magtatagumpay, posibleng makita natin ang mas mataas na adoption ng blockchain technology at stablecoin sa iba't ibang bahagi ng mundo at kabilang na po rito ang Pilipinas. Gayunpaman ay dapat pa rin tayong mag-ingat bilang mga investors. Bagamat maganda po ang balitang ito, hindi pa rin sigurado kung kailan at paano po ito maisa sa katuparan. Kaya laging tandaan na ang cryptocurrency ay isang volatile market. Kaya bago po tayo mag-invest ay siguraduhin meron po tayong sapat na kaalaman at risk management strategy. At yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.